Yan naman ang masasabi ko sa mga Duterte. Even if their political existence is threatened, hindi po nila ipagpapalit ang katotohanan para lamang sa politika. At yan din po ang masasabi ko sa mga Duterte supporters. Attorney, ito nga, maganda pag-usapan po natin usaping legal patungkol nga po dito sa pag-waive ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dumalo po doon sa pagdinig ng ICC na nakaschedule this coming February 23. Kung hindi ako nagkakamali. Ano ho ba ang ibig sabihin po nito? Malalim po ang ibig sabihin nitong waiver na ito, no? Kontra po sa maraming sinasabi ng iba na parang kapag siya ay nag-waive ay parang nawawalan siya ng ibang mga karapatan and remedies under the law. Hindi po ganito kasimple yan, ano? Because ang kanyang waiver is actually kumbaga sa Pilipinas para siyang nagmo-motion to dismiss because of lack of jurisdiction, no? Hindi po siya maliit na bagay. In short, our former president is emphasizing the fact that he does not recognize the jurisdiction of the ICC, and I think this matter of jurisdiction really has to be resolved, no? And I know it's been resolved before, parang ruling na sila na meron silang jurisdiction, no? But that's the problem with international law because wala na tayo ngayong ibang korte na mapag-aapilahan ng kanilang unilateral decision na meron silang jurisdiction. In short, no, this waiver is a reiteration of the good President Attorney Rodrigo Duterte na hindi po tayo saklaw ng ICC. Opo, at bukod sa hindi saklaw, yan po yung nabanggit po niya doon sa kanyang naging pahayag na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at syempre yung edad po niya at yung kalusugan ng isa rin po sa mga dahilan kung bakit po siya nag-waive. Attorney, tama. At ano po yung legal na basehan? Tama ho ba itong naging pahayag ng dating Pangulo? Opo, para sa akin, secondary kasi yun eh. Kasi ang first and foremost talaga, no, is talagang wala silang jurisdiction. Never mind the humanitarian aspect kasi that is an appeal to their humanity which obviously the ICC does not seem to be exhibiting presently. Sa international law, meron po tayong doktrina or legal concept na ex aequo et bono. No, mahirap spelling yun, Latin yun eh. But it is a very old and established concept, ex aequo et bono, which roughly translated means parang pwedeng, merong karapatan ang korte na mag-decide based on humanitarian reasons. No? Sa kanila po nanggaling yan, hindi lang po yan sa Rome Statute, no, kundi sa International Court of Justice at marami pa pong ibang mga treaties. Ibig sabihin, it is a recognized international principle that these foreign tribunals can decide based on humanitarian reasons. Ex aequo et bono. So, ibig sabihin, nilagay po ito ni Attorney Duterte bilang secondary basis kung bakit siya dapat palayain. Pero ang primary basis talaga dapat ng kanyang pagpapalaya is hindi tayo saklaw ng ICC. Opo. Pero attorney, bago po ang naging desisyon na ito ng dating Pangulo, napaisip po ba kayo na meron palang ganitong paraan din o parang remedyo bang tawag nito ang ginawa niyang pag-waive strategy na pag-waive po doon nga sa pagdalo sa hearing ng ICC? Alam niyo po, I take exception to the word strategy. I know many people consider the president as a master strategist, no? Pero hindi po ako naniniwala. Ako lang po to, personal lang po ito. Hindi po ako naniniwalang strategy ito. Naniniwala ako na prinsipyo lang ito. It is based on pure principle. Na hindi, consistent naman po si Pangulong Duterte na mulat sa poll sinabi niya hindi siya papayag magpalitis sa puti, sa banyaga.
hindi siya kahit kailanman luluhod sa ibang bansa. And siya ay servant of the Filipino people, which he reiterates in his letter, in his waiver. So, alam ko may karapatan tayong magkaroon ng iba-ibang opinion. Yung iba, ang tingin dyan strategy, sa akin, paninindigan lang po yan. Opo. Sa February 23, magaganap yung pagbubukas ng confirmation of charges hearing at pagbasa po ng sakta laban sa dating Pangulo. Dito rin po ilalahad yung opening statements ng both parties, prosecution at ng defense, o ang panig mismo ng dating Pangulo. Ano ang possible na mangyayari on that day, Attorney, na ngayon nagpahayag po ang Pangulo na hindi po siya dadalo? It is very hard to predict what the foreign courts will judge, no, because we have seen recently na lahat po ng ating remedies that we tried to avail of that seem to be in accordance with international law were not duly considered, no. In fact, even the interim release, which for me is a clear and cut case na parang obviously this person deserves interim release, no? But it was not granted. So, the pessimist, realist side of me does not see this going in our favor, no? Pero kung sa legal lamang, ang nakikita kong magiging primary nating defenses are these. Number one, wala talagang jurisdiction. That has to be reiterated. Number two, walang kahit anong ebidensya yung sinasabi nilang extrajudicial killings. No? Now, the problem is, halimbawa po dito sa local courts, kasi iba talaga sa international Pero sa local courts po, pag nagbi-bring up ka ng matter of jurisdiction, hindi ka na dapat nagbi-bring up ng iba pang depensa. No? Kasi nga ang sinasabi mo, wala kayong jurisdiction. So parang this is akin to a special appearance. Yan yung mga sinasabi dito sa ating local laws, no? Parang special appearance na ako po ay nag-a-appear or my counsel is appearing not because I'm here to defend myself, but merely to challenge jurisdiction. Yun po yung tinatawag na special appearance. But in international law, since hindi naman ganun ka-defined, then we should also bring up na rin siguro the fact na wala namang ebidensya itong lahat. Lahat ng ito ay hearsay lamang. Yun lang po. Opo. So para po sa isang ordinaryong Pilipinong nakabasa, nakarinig po ng balitang ito na hindi dadalo ang Pangulo doon sa February 23 na hearing, Attorney, ang dating po sa kanya, so ibig sabihin kahit yung pagbibigay ng kanyang opening statement ay wala na rin. Kahit irerepresenta siya ng kanyang abogado ay wala na rin dahil po mismo ang kliyente ay nagsabi ng hindi po siya dadalo. Again, we are operating under international law, which is loosely defined. No? Marami pong procedural aspects dyan na hindi rigid. So, ang pagdalo naman ng abogado ni Pangulong Duterte, in my opinion, will suffice in terms of presenting his main defenses. No, but on the principle side, no, on the principle side, ako po ay sang-ayon sa kanyang waiver because it is not actually just a waiver, but rather a firm resistance. No, it is not defiance; it is a resistance to the jurisdiction of the ICC and his firm resolve na talagang hindi po talaga tama itong nangyayari na ito. Hindi man lang siya dapat naroroon. Ngayon, ibang-iba po to sa isang akusado halimbawa na is not even in the custody of the court. Yung kumbaga para siyang pugante, no? Hindi naman Nakapiit nga siya doon against his will. And as he said in his letter, it was orchestrated by the incumbent president of the Philippines with a privately chartered jet, ano? So, nandun po siya sa control nila, complete control. So, wala pong dapat
tayo o kahit sino na makita na parang pag-evade o pagtakas sa responsibilidad. Nandun siya, nakakulong, at their disposal. But the remaining autonomy, that very little remaining autonomy, the remaining control that he has over his actions, he is using, no, to reiterate his stand na hindi tayo saklaw ng ICC. Kakaunti na lang ang nasa control niya. Nandun siya sa piitan. Pero ang sinasabi niya, hindi niyo pa rin ako mapipilit tumungtong sa korte ninyo. I may be in your jail cell but I will never be in your courts. Opo. May epekto ba, attorney, sa tingin po ninyo yung sa takbo ng kaso, itong hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa nasabing pagdinig? Wala dapat. Wala dapat because he's already there. And he has appeared once. Kumbaga, he is clearly not defiant. He has appeared before even though he was, at that time, di ba, we noticed that he was out of breath and totoo naman siyang super senior na citizen and with proven ailments, no, that come with age. So, he has already appeared before the court. So, bakit pipilitin ng isang matanda na bayani sa mata ng maraming tao, no? Bakit pipiliting umapir? Para lang po ba siya paluhurin? Para ba siya pahiyain? Para siya piliting panagutin sa mga sala na matagal niya ng ulit-ulit na sinasabi na hindi niya ginawa? So it shouldn't affect his the legal remedies available to him by law and by custom. Ang problema nga lang natin ay hindi natin alam kung gaano kapatas sa iiral ang international wheels of justice. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, attorney, isa rin po sa naging pahayag o bahagi po ng pahayag ng dating Pangulo, yung itinuturing ng kidnapping nga, itong pagdadala sa kanya going to ICC or The Hague. Ang sabi po ni PCO Yusek Claire Castro, na hindi umano kidnapping ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nakasaad daw ito sa RA 9851. Paliwanag niya, sa RA 9851, sinasaad daw dito kapag ang isang kaso ay dinidinig na o iniimbestigahan na ng isang state o international tribunal, ay maaari po nating, sabi niya, i-dispense with ang pag-iimbestiga rito at hayaan na ituloy na roon ang pag-iimbestiga at tuloy ang pagdinig ng reklamo. Ano pong komento po ninyo? Ubus na po ang ating usapan ukol sa topic na yan. Alam naman nating lahat na ang nangyari ay extraordinary rendition. Now, I respect the spokesperson and I commend her for trying to do her job well because of course that's her job. Alangan namang sabihin niya, oo nga, no, mali pala kami. Siyempre, hindi gagawa niya ng justification. But these laws have been threshed out. And I think it is time na dinggin na ito sana talaga sa Korte Suprema. Dahil napakalinaw po sa aming panig, sa aking pananaw, na kailangan talaga dumaan lahat yan sa domestic judicial processes. Napakalinaw po nun. Napakalinaw. At kung hindi yan dumaan dyan sa domestic judicial process na yan, no, extraordinary rendition yan. Hindi nga lang kidnapping yan. Kidnapping is the term that we use because it is mas kabit sa sikmura yan ng Pilipino. But the real international term, and I was one of the first to remind the Facebook community to use the proper term. Sabi ko, anong nangyari dyan? Extraordinary rendition. Which is the same as kidnapping. Dahil hindi po dumaan sa tamang proseso ang pagkuha kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung ulit-ulitin ko to at wala rin naman makikinig sa kanilang panig, mas mabuti talaga sana lumuhod po tayo sa Korte Suprema, sa Padre Paura, upang ito ay madesisyonan na because we know that this is capable of repetition. No? It is capable of repetition yet it will evade review. Alam naman natin yung mga nakasalang laban sa ating dalawang senador. And pag ito ay umulit-ulit, buong bansa po talaga ang magdudusa. Sana po maunawaan ito ng lahat ng Pilipino. Buong bansa ang magdudusa because we surrender our sovereignty. Attorney, magandang umaga, si Admar po. Meron pong resolusyon na inihain ang minority bloc dyan po sa Senado laban dito sa extraordinary rendition. Basahin ko lang yung ilan sa mga kataga sa kanilang Senate Resolution number 307.
quote-unquote, it is the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Gaano ito makatutulong kung masang-ayunan ito ng nakararaming mga senador sa kaso naman po ni former President Rodrigo Duterte, and at the same time dun sa nababanggit niyo po kasi nabulgar na yung mga sinasabing co-perpetrators na maaari din na may warrant of arrest sa hinaharap, attorney? The key phrase in Senate Resolution 307 is reasonable time. No? Because kung dadalin po natin yan sa ordinaryong salita, ang reasonable time po ay yung sa ordinaryong pag-iisip. Ano po ba yung sapat na oras na maibibigay natin sa mga akusado at hindi lang sa akusado, kundi sa justice system upang suriin ang mga complaint at ang mga depensa para malaman natin kung nararapat talagang isuko ang isa sa atin sa isang foreign tribunal. Now, there's only one thing, I'm a hardliner on this, no, that I do not completely agree with. Which is, para sa akin, there is absolutely no reason na magbigay tayo ng ating kababayan sa foreign courts unless talagang tumitigil na talaga yung hustisya sa ating bayan, which we know is very far from the truth. So, I respect and in fact, I adhere 99% to this Senate resolution. Mas gusto ko sanang magkaroon ng Senate resolution na idiin na walang jurisdiction sa atin ng ICC. Ganun po ako ka-hardliner dito, and I'm not usually a hardliner. I'm a very neutral kind of lawyer, no? Pero kung susuriin natin ang Senate Resolution 307 lamang, sige, ang pinaka-importante po dyan ay yung katagang reasonable time. Dahil yan ang hindi binigay kay Pangulong Duterte. Dahil ang reasonable time is usually days. Days yan, no? 15 days, 30 days. Di ba? Saan ka naman nakakita na walang 24 hours nasa eroplano na? So that's not reasonable time. So I suppose this resolution will, I hope, affects legislation, no, to clarify kung ano talaga ang pwedeng gawin dyan sa mga transnational crimes na yan, no? Or alleged transnational crimes. But more importantly, I hope it convinces even minds from the other side na kahit paano nating pagbali-balik ta rin, mali po yung hindi tayo nagbibigay na karampatang oras para sa isang Pilipino na patunayan na dito dapat siya litisin. Opo, nabanggit niyo po yung pag-question nga dito sa proseso kay former President Rodrigo Duterte. Meron pong hindi mga naka-align sa Duterte block, no? Yung mga hindi supporter, sila po ay iba yung kanilang tahak sa politika. Pero sila po ay nagsasabi rin na dapat dumaan muna sa lokal na korte po natin dito sa ating bansa. Pero ito po ay mga halos isang taon after po nung maisurrender, maisuko ang Pangulo sa ICC. Ano pong masasabi niyo po na ngayon lang sila nagsasalita po ngayon at in fact yung mga kanilang mga supporter din ay binabash din sila dahil dito sa kanilang mga pahayag, attorney? Itong tao po na sinasabi nyo, meron po bang letter B? Meron Opo. po bang letter B dito? Opo, at least mga maliban doon, mga at least 2 senador po yan sila, attorney. Opo, hindi ako po, biro lamang po kasi baka masyado na tayong seryoso, no? Alam nyo, si Senator Bam, pangalanan na po natin. Tama siya. Tama siya, and I applaud him. Kasi alam nyo, kilala ko po si Bam Aquino. Kasama ko po yan sa eskwelahan. And I know him to be a reasonable person. So ang tanong ninyo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Una sa lahat, magpasalamat tayo, at least nagsalita siya. Bakit po? Dahil pangalawa, nakita po natin kung gaano kabigat ang backlash sa isang tao
na parang nagbibigay lamang ng kanyang conscientious opinion, no? Na malihis ka lang ng konti sa kanilang pag-iisip, kahit sarili nilang kakampi ibabash sila. No, so para sa akin po, itigil na po natin to. Kahit po sa side natin, no? Kahit po sa side natin, ang sumisira po talaga yung mga extremiste. Yung mga sobrang naniniwala lamang sa kanilang political agenda that they refuse to look at least the legal aspect. Kasi kaya nga may legal aspect para po gumitna ito sa mga opinion ng mga tao na kahit iba-iba tayo ng type, iba-iba tayo ng bias, merong gitna. At ang binanggit po ni Senator Bam at nung isa niya pang kasamahan is completely based on legal justifications. Tama po si Senator Bam. And I applaud him for it. And I cannot blame him for just speaking up now. I wish I could, pero hindi po ako extremist. Kung politiko lang po ako, sasabihin ko sa kanya, bakit ngayon lang? Pero hindi eh. Naiintindihan ko kasi nakita nyo naman kung gaano kabigat ang pagkontra kaagad sa isang kanyang paninindigan para sa kasarinlan ng Pilipinas. Attorney, ito po bang naging pahayag niya ay nagpapatunay doon sa pahayag ni Congressman Ega Irice? Ang sabi niya rito, quote-unquote, maski kasama ko sa civil society Sa dilaw. at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth, Attorney. Yes. Yes, alam nyo si Congressman Egay Irice ay isa sa mga matatalik na kaibigan ni Pinoy Aquino, no? Matalik na kaibigan, hindi lang po kasama sa politika, barkada. Mahal na mahal po niyan si Pinoy. At yan si Kong Egay, he is admittedly yellow, pero ako po ay sumuporta sa kanya congressional bid. Because he is a reasonable person. Ito po yung sinasabi ko. I suppose the word for the day is reasonable, no? Etong si Kong Egay Irice, napakalinaw ng kanyang sinasabi na napapansin niya na kahit sa kanilang panig na may mga extremist na nakakasira sa kanilang panig. So, yung sinasabi niya na hindi niya ini-endorse si VP eh. Ang ini-endorse niya yung katotohanan. Na ang sinasabi niya, malinaw na may mga impeachable offenses na ginawa sila Pangulong Marcos na dapat at least dinggin natin sa ating Congress. Malinaw na rin na may mga kaso na dapat pinafile laban sa dating speaker, no? Pero sa kanilang lahat who have historically run on a campaign platform of decency, no? Silang lahat ngayon ay willing to not be decent, to not be logical, just because of their fear of a Sara presidency. Now, the problem with this is this. Sila po ay panig sa katotohanan except when their political existence is threatened. Abay, mali po yun. Kasi po, yan naman ang masasabi ko sa mga Duterte. Even if their political existence is threatened, hindi po nila ipagpapalit ang katotohanan para lamang sa politika. At yan din po ang masasabi ko sa mga Duterte supporters. Kasi yung mga Duterte supporters na yan, nag-aaway-away pa yan. Nag-aaway-away pa kapag palagay nila na merong isa sa rango nila na medyo out of line. So, sa huling just as a final statement on that, makikita po natin yung consistency at least ng Duterte supporters. Nandyan talaga. Walang bumaliktad sa kahit anong mga sinasabi nila. At kung may bumaliktad man, halimbawa, si VP Sara, bumaliktad siya sa kanyang pag-support kay BBM, humihingi ng tawad. At yun po ang pinakamahalagang attribute ng ating susunod na Pangulo. Opo, napag-uusapan itong ICC at ito pong si Vice President Sara Duterte. Si Attorney Cristina Conti, after or di ko alam kung after ba nung mismong pagpapahayag ni VP Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo, meron siyang statement dito
or sa panayam sa kanya na idinadawit uli yung kanyang pangalan ni VP Sara. Ang sabi niya dito, maaari daw mabanggit yung pangalan ni VP Sara kung sakali. Dahil ang pagkukwentuhan doon ay kung anong nangyari sa Davao at kung paano ito naging nationwide, si Sara Duterte sa pagitan ng 2011 to 2019 ay naging mayor at vice mayor ng Davao ng panahong iyon. Ito na ba ay malinaw din na pinupolitika at hindi na usaping legal po ang nakikita nyo po dito, attorney? Malinaw naman po, self-explanatory po. Dahil, let's look at it from a general perspective, no? Ano po ba ang ratings ni Sara Duterte? At sa pinakamababa, yung sa pinakaalam na nating hindi siya papanigan ay mga 35% pa rin po yung kanyang rating leading, at ang mga kasunod ay nasa mga single digits, no? So I don't even want to comment on the position of the good attorney, just because all of this considered ay napakalinaw na parang pag-attack na lamang kay VP Inday from all sides. Hinahanapan yung kanyang mayoralty, yung kanyang pagka-VP, yung kanyang pagka-DepEd Secretary. Kung makikita nyo, all her positions, no, hinahanapan ng pagkukulang or pagkakasala. Ganun ko lang siya nakikita. So, despite the acute lack of evidence, tingnan nyo, halimbawa yung sa confidential fund, ang pinalalaki nila na issue, napakaliit. Kasi wala silang mahanap na malaking ebidensya. Bakit hindi sila maghanap ng ebidensya sa kunyari 1 billion? No? O kaya ito, naghahanap sila sa mayoralty. Wala silang mahanap kasi na solid. So yung may makita silang kahit katiting lang na Mary Grace Piatos na kahit papano masispin nila into evidence, kinakapitan nila. So as an overview, napakalinaw sa akin na lahat lang ng ginagawa nila ay ganito. Ang utos nila, tingnan nyo lahat ng naupuan na posisyon ni VP Sara, hanapan nyo ng butas, palakihin sa media. Ganun lamang po. Bakit walang tumutuloy sa ombudsman? Bakit puro impeachment pero walang in the courts of law? Kasi alam nila that it will not stand the scrutiny of strict judicial processes. Nabanggit niyo po ang pagtira sa pangalawang Pangulo sa iba't ibang side po. Ito na ba yung patotoo rin sa naging panawagan o pahayag ni Senadora Risa Hontiveros na magkaroon ng United Opposition? Pero questionable pa kung saan siya naging opposition, sa kasalukuyang administrasyon ba o sa mga Duterte, attorney? Alam niyo po, dyan ako hindi kamping-kampe sa ating sa side ng ating politika. Kasi hindi ko naman po sisisihin si Senator Risa dyan. Kasi naman po, yan ay politika na. At pagdating po sa politika, napakalaya po nila kung sinong gusto nilang kampihan. At napakalaya rin natin naman na pulaan. Halimbawa, pag nakita natin na nagsanib puwersa yung mga dating magkakaaway, pwede nating pulaan yon, no? Pwede nating tuksuhin, konting kantiin, pero wala tayong maisisisi sa kanila na legal o hindi rin tayo pwede magka-moral-moral na ganyan, ano? Kasi gusto nilang manalo. At hindi ko po, bilang isang aspiring politician also, hindi ko po pwedeng tanggalin sa kanila yung pagnanasang manalo. Ang magandang balita lang dito, para po sa Duterte supporters, ay kung nakikita nating kumakapit na po sila sa mga ganitong klaseng tactics, ito po ay para sa akin lang, wala sana magalit. Ito po ay pagkapit sa patalim. At pag kumakapit po talaga sa patalim, ay wala na kasi talagang ibang mas malambot-lambot na makakapitan. And this is good news for us. So instead of yung parang kinikriticize natin sila, no, okay lang yon, no, konting criticism, what we have to do more is to galvanize our efforts, no, our support base. Number 1 yan.
Pero ito number 2 at gusto ko lang batiin si Attorney Torion at si Attorney JB Hinlo. We have to reiterate the calls, no? For to revisit the past election, no? And the COMELEC processes. Kasi po yan na lang po ang makakatalo sa isang President Sara Duterte. Magic na lang po ang makakakontra dyan. And so we have to, instead of just criticizing sila Senator Risa, I don't think we should do that too much, no? Honestly. Para sa akin po, politika nila yan. Ang gawin natin, palakasin ang ating base, palawakin, lalo na ang dami pang neutral dyan, ang daming youth voters. And then number 2, talagang pilitin po ang, or idiin ang ating pakiusap sa Senado at pati po sa Korte Suprema na sana talaga bisitahin ang mga di umanong anomalya na nangyari noong eleksyon. Yung Data Center 3 hindi pa napag-uusapan, no? Yung hindi dumiretso sa NAMPREL at COMELEC, yung mga transmission hindi na pag-uusapan. Yung mga balota na overprinting hindi pa napag-uusapan. Mga walang serial number hindi pa napag-uusapan. These are very important issues for the future, hindi lang po for 2028 but for the future of our democracy. Opo, bilang panghuli na lamang po, Attorney, bago ko lang ibalik kay partner Jade, nabanggit po yung pangalan ninyo ni Congressman Benny Abante ng Manila 6th District na kayo na lang daw po maging katandem daw ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ano pong masasabi niyo rito? I don't know what he means by that. Wala naman kaming past animosity ni Kong Abante. Magkaiba talaga kami ng politika. Sa katunayan po, hindi ko na ipopromote pero may kumuha po sa akin na isang news channel na kasi ayaw ako kunin ng SMNI kaya tinanggap ko na lang po, no, sa ibang channel. Easy. Biro lang. At mamayang gabi po, guest namin si Kong Benny Abante. No? The very few interactions we've had, matino naman po ang aming pakikipagpalitan ng opinyon. Yung kanyang pagsabi na ganyan, hindi ko alam kung may kante o hindi ko alam kung sincero. All I can say is I am not worthy and I am glad to just be a supporter kahit host lang po ng mga rally. Kahit ano po, kahit magwalis lang po ako ng entablado para lamang po magkaroon ng isang deserving president ang ating mahal na bayan. Ang nabanggit kasi niya rito sa isang panayam, quote-unquote, I heard what Attorney Jimmy Bondoc said that ang gusto niya maging running mate ni Vice President is Robin Padilla. Bakit hindi na lang si Jimmy Bondoc siya nag-announce palagi? Si Jimmy naman, abogado yan at magaling din naman yan. Siya na lang maging running mate ng ating Vice President. You know, I am a very positive person and I will just accept this compliment on its face. No, I thank the congressman for his apparent high opinion of me. Pero gusto ko lang po idiin na kailangan po natin patibayin ang ating presidente, ang magiging presidente. Kailangan natin patibayin. Lagyan po natin siya ng running mate na tunay na magbibigay ng numero sa kanya, na tunay na deserving na possible president in case anything happens to her, and a vice president who will be advocacy driven because yan naman po talaga ang nagiging historical role ng vice president. And we all know na marami pong nasa harapan ng pila bago po umabot sa isang maliit na Jimmy Bondoc. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Sa akin po mga kababayan, hindi po lamang sa Duterte supporters. Ang pinaglalaban po natin ay kasarinlan. Kasarinlan sa mga isla, kasarinlan sa dagat, kasarinlan sa hustisya. Hindi po magkaiba ang Pag-asa Island sa pagkakapiit ng Pangulong Duterte. At hindi rin po magkaiba yan sa pag-ayos
ating electoral system upang walang mga banyaga o mga private interests na makialam sa will of the people. Lahat po yan, isang topic yan. Kasarinlan at ang pagbibigay ng boses, no, sa Pilipino. Kaya nananawagan ako hindi na lamang sa Duterte supporters, kundi dun sa mga nag-iisip pa at meron pa pong puso at habag sa ating bayan. Huwag po tayo kumampi sa mali. Huwag po tayo kumampi sa mali. Ang ipaglaban po natin ay yung tama kahit po labag sa ating politika. Kung palagay po natin na si BP Sara ang makakatulong sa Pilipinas sa susunod na 6 na taon, tulungan po natin siya o at least wag po natin hayaan ang siraan na walang basihan laban sa kanya. Paglaban natin ang mga isla, paglaban natin si Pangulong Duterte at ang ating kasarinlan, at paglaban po natin yung nararapat na Pangulo para sa Republika ng Pilipinas.